Isang tahimik na umaga nang umuwi si Manling Williams sa kanilang bahay sa Roland Heights, California. Makalipas lamang ang ilang sandali, humahangos itong lumabas muli at nagsisigaw ng tulong. May masama daw nangyari sa kanyang pamilya. Isang bata na kilala ang mga Williams ay lumapit kay Manling. Sinabihan niya ang batang ito na tingnan ang nangyari sa kanyang mag-aama. Pagdating nito sa loob ng bahay, natakot itong lalo sa nakita. Si Neil Williams ay nakahandusay na wala ng buhay. Nang hanapin niya ang mga anak nito, nakita din niyang wala ng buhay ang mga ito. Ano kaya ang nangyari sa mag-aama ni Manling? Sino ang may gawa ng karumal-dumal na krimen na ito? At yan ang aalamin natin ngayon mga kabotsok, ang isang kakilakilabot na krimen na nangyari sa California. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Inilarawan ng malalapit na kaibigan ni Neil bilang isang mabuting kaibigan. Tahimik lang daw ito at talagang komportableng kasama. May pagka-science fiction nerd, ngunit kapag naging kaibigan mo, susuportahan ka nito 100%. Si Manling Sang naman ay isang band geek na tumutugtog ng trombone sa kanilang banda noong high school. Ayon sa mga kaibigan din nito, masayahin daw ito at palakaibigan kahit na ito ay nanggaling sa isang masyadong disiplinadong pamilya. May pagka-spoiled pa rin ito dahil siya ang bunso sa kanilang magkakapatid. Gustong gusto daw nito palagi yung siya ang center of attention. Taong 1997 nang magkakilala si Neil at Manling dahil sa mga mutual friends nila. Naging malapit ang dalawa at nagumpisang magkaibigan. Taong 1999, 19 years old pa lamang sila nang mabuntis si Manling. Ngunit kahit mga bata pa, pinanindigan nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Year 2000, nang ipinanganak ni Manling ang kanilang panganay na si Devin. Sa parehas din na taon nang ang dalawa ay magpakasal. Year 2003, nang ipinanganak naman ni Manling si Ian. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Perfect family daw, sabi ng malalapit sa kanila. They had a nice home and two wonderful boys. Isa talagang masayang pamilya na maituturing. Si Neil ay namamasukan bilang janitor sa Disneyland, habang si Manling naman sa Marie Calendar Restaurant. Kung titingnan mo, hindi naman ganon kalaki ang kanilang kinikita, pero sila ay nakakaraos at masaya. Ngunit ang lahat ng ito ay unti-unti nang naglalaho nang si Manling ay makaramdam ng pagkalungkot. Hindi ito nagiging masaya sa kanilang finances. Ayon sa kwento ni Neil sa kanyang matalik na kaibigan, madalas na daw silang mag-away dahil daw sa liit ng kanilang kinikita. At dahil mahal na mahal ni Neil ang kanyang pamilya, nag-quit ito bilang janitor at pumasok bilang life insurance salesman, kung saan nagbabaka sakali ito ng mas malaki ang kikitain niya dito. Yes nga naman, malaki ang kita dito. Kung makakabenta ka ng life insurance, kailangan din ay magaling kang magbenta at may mga koneksyon ka. Dito naman nahirapan si Neil dahil wala naman itong alam sa sales, kung kaya't wala itong naipapasok na pera sa kanilang pamilya. Dito na mas lalong lumala ang madalas nilang pag-aaway na mag-asawa. Madalas nang makarinig si Neil ng masyadong masasakit na salita mula kay Manling. Ang masaya nilang pamilya noong una ay nagiging madilim na ngayon. Nabanggit ko po kanina na gustong gusto ni Manling ang siya ang center of attention. May mga katrabaho ito na nagkakagusto sa kanya, at dahil nga gusto niya yung parang siya ang nakikita palagi ng mga ito, nakipagrelasyon siya sa mga ito. Ang masama pa nito mga kabotsok, ang ilan sa mga ito ay hindi lingid sa kaalaman ni Neil na pinili na lang manahimik para hindi masira ang kanilang pamilya. Bukod pa dito, ito palang si Manling ay may naging nobyo noong high school na hindi makalimutan. Ang pangalan nito ay John. Ang paghihiwalay nila noon ay masyadong dinamdam ni Manling at umabot ng taon bago ito nakamove on. Na parang hindi naman pala nakamove on itong si Manling, dahil hanggang sa mga oras na to, madalas pa rin niyang maisip si John. Hanggang isang araw, naisipan ni Manling na i-search si John sa internet. Nakita nito ang MySpace account nito
at agad itong nag-message dito. Dito na tuluyang lumayo ang loob ng babaeng ito sa kanyang pamilya. Tingin niya sa mga ito ay hindi happiness, kundi isang problema at sagabal sa kanyang kaligayahan. Hindi din ito naisip pa ang kanyang mga anak. Kung kaya't ang awayan nilang mag-asawa ay lumala ng lumala. Ang kanilang sigawan ay halos araw-araw nang naririnig hanggang sa kanilang kapitbahay. Isang araw nagdemand na si Manling ng divorce. Hindi na daw di umano nito kaya ang makisama pa kay Neil. Si Neil naman ay hindi pumapayag at nagmakaawa pa na huwag makipaghiwalay para hindi masira ang kanilang pamilya. Ayaw nitong maranasan ng kanyang mga anak ang broken home katulad ng naranasan niya. Samantala ang pag-uusap ni Manling at John ay nauwi sa pagkikitang muli. Nakatira si John sa Santa Barbara. 121 miles ang layo nito sa bahay nila Manling sa Roland Heights. Nagpaalam si Manling kay Neil na meron daw siyang business trip ng weekend. Isipin mo naman mga kabotsok, waitress na may business trip. Oh my! Duda man si Neil sa asawa, wala itong magawa kundi pumayag para sa katahimikan ng kanilang tahanan. Bumiyahe nga si Manling papuntang Santa Barbara. Ang lugar na ito mga kabotsok ay ginawa para sa may mga kayang pamilya. Kung kaya't nang lumapag ang eroplano ni Manling, tuwang-tuwa ito at mararanasan na naman daw niya ang maging mayaman kasama ang lalaking pangarap niya. Nang nasabing weekend, nagpakaligaya si Manling na hindi sumagi sa kanyang isip ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang asawa na si Neil. Sinabi ni Manling kay John na sobra siyang nag-enjoy na sila ay magkasama at babalik pa daw ito sa susunod na weekend. Lilinawin ko lang po, si John ay naging nobyo ni Manling ng 2 weeks lang noong high school. Nasa tingin ko ay fling lang. Ang lalaking pangang ito ang mismong pumutol sa kanilang relasyon at sa tingin ko naman ang weekend na ito ay wala rin naman dito. Nang makauwi na si Manling galing sa business trip puno, nakareceive ito ng email mula kay John na ayaw na nitong makipagkitang muli kay Manling dahil daw nakukonsensya ito at pinayuhan ito na ayusin na lang kanyang pamilya. At dito na nga nagumpisang kamuhian ni Manling ang kanyang pamilya. Sagabal daw ito sa kanyang kaligayahan kung kaya't nag-isip ito ng plano. Nais niyang mawala sa landas nila ni John ang kanyang pamilya kung kaya't nag-umpisa na itong magkwento sa kanyang mga kaibigan na si Neil daw ay sinasaktan siya. Natatakot na daw siya dahil sobra na daw nag-iba ang ugali nito at hindi na niya maintindihan. Nang makumpleto na ang kanyang plano at paninira sa kanyang asawa, isinagawa na niya ang kanyang maitim na balak. August 7, 2007, nilasing ni Manling si Neil upang makatulog ito ng mahimbing. Nang natutulog na ito, kumuha ito ng gloves at pumunta sa kwarto ng kanilang mga anak. Una itong lumapit sa kanilang bunso na si Ian. Tinakpan nito ng unan ang mukha nito hanggang sa mawalan na ng hininga. Matapos ito ay agad nitong sinunod ang kanyang panganay na si Devin na noon ay nakadilat na dahil sa strange noise na nadidinig. Ganoon din ang kanyang ginawa. Makaraan nito ay parang walang nangyari. Binuksan nito ang kanyang laptop at nag-check kung merong message si John. Nang walang mabasang message, lumabas ito at nakipagkita sa mga katrabaho at nakipagkasiyahan sa isang bar na part naman talaga ng kanyang plano. Plano nito na makita ni Neil ang kanilang mga anak na wala ng buhay at dahil sa labis na paghihinagpis nito, maiisipan na din itong magpakamatay. Nang umuwi ito ng madaling araw, dismayado ito nang makitang si Neil ay tulog na tulog pa rin at dahil nga desperada na siya, kinuha nito ang pinakamatalim na samurai na koleksyon ni Neil at walang sabi-sabi nitong inihiwa at isinapak sa kanyang asawa. Hindi niya ito nilubayan hanggang mawalan ng hininga. Matapos ito inilagay agad nito ang mga dugoang damit sa plastic at naligo. Makaraang maligo, lumabas ito ng bahay at nagdrive papunta sa isang liblib na lugar upang itapon ang nasabing plastic. Pagbalik ulit nito sa kanilang bahay, nag-umpisa na itong magkunyari na kakadiskubre lamang niya ng nangyari sa kanyang pamilya. Nang dumating ang mga kinauukulan at nag-imbestiga,
paiba-iba ang kwento ni Manling. Napansin ng mga ito na walang luha ang pumapatak sa mata ni Manling kahit na halos palahaw ang iyak nito. At dahil nga dapat palabasing suicide, merong nakitang suicide note ang mga kinauukulan sa laptop ni Manling na ginawa daw kuno ni Neil. Ang mga pulis ay mas lumakas ang duda kay Manling dahil sa inakto nito. Umiiyak na biglang nagiging kalmado at maya-maya iiyak na naman na wala namang luha. At syempre hindi naman naniniwala ang mga pulis na nag-suicide talaga si Neil dahil sa mga pwesto at bilang ng mga tama nito na umabot ng 90 na sugat. Ang investigasyon ay isa lamang ang tinuturong salarin. Walang iba kundi si Manling, kung kaya't agad siyang inaresto at hindi pinayagang makapagpiyansa matapos ang paglilitis dahil sa mga matitibay na ebidensya. Si Manling Williams ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng kamatayan. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.